Parang na aso. Wala lang yan, wala lang yan. Nagulat ako, bigla may babarong na baka aso. Ano? May barong ang aso ngayon. Mag-click-click kaya nga kakakuha dito. Sometimes the best business ideas come from the most unexpected places. Annie becoming an artisan of Filipiniana garb was always in the cards. Making these intricate outfits for pets was not. Betting her last 2,500 pesos on an idea so wild that even her own family couldn't understand, Annie has since grown the Phil Dog brand with clients who swear by the quality, comfort, and artistry of her work. Yung barong kasi, there's a niche market talaga siya. Dito sa lugar namin, pag sinabi mong yulo, yung mga gumagawa ng barong. Gusto ko siyang makip kasi I'm from the third generation of our family business. Yung lola ko nagsisimula nagsusupply sa Divisoria, hanggang sa nagkaroon siya ng sarili niyang tindahan, napalago niya ito. Tapos ang sumunod na sa anak niya, yung mommy ko. Yun, nung dumating na ako, yun talaga yung nakalakayan ko na alam ko, yun na yung gusto ko paglaki ko. Gumawa din ng mga barong. Annie initially started in the same way her grandmother and mother did, selling Filipiniana in a physical store. Doon nagkaroon ako ng sarili kong tindahan talaga sa Divisoria. May sarili akong store. Tapos dumating yung pandemic na wala ng occasion. So walang magsusuot ng Filipiniana. Wala kaming kabuhayan lahat. And then, ayoko kasing gumamit ng face mask kasi very allergic yung face. So nagtahi ako sa kwarto ko, nananahi ako ng face mask. Gumagawa ko para sa family ko tsaka sa friends ko, binibigay ko lang sa kanila. Tapos meron akong client sa Germany kasi yung Germany isa sa country na may pinakamaraming aso. May mga Pinoy doon. So nagpaano sila na parang, Miss Annie, gawa ka naman ng face mask na may partner na scarf. So gumawa lang ako out of nowhere din, matching na face mask tsaka ng dog scarf. Nag-click siya kasi pausbong pa yung dog community nun kasi hindi ka makalabas eh. Nung pawala na yung pandemic, sabi ko, ano nang next? Merong nagre-request ng mga client ng barong kasi ikakasal sila. So, syempre, pag barong, wala pa kasing gumagawa ng pet barong nun eh. So, gumawa ko ng barong. Tinititigan ko yung barong sa bahay na paano ko magagamit ulit tong passion ko talaga, yung roots ko for the love of culture and Filipiniana. So, gumawa ko ng para sa aso. Then yung tuwan-tuwa sila, like hindi mo talaga mababayaran yung saya na nakikita mo sa clients mo. So yung family kasi namin, hindi kami mahilig sa pets. It's not like anak mo na talaga sila, part of the family. So parang, parang na aso. Wala lang yan. Pero yun nga yung gusto ko eh. Hindi nila agad nakikitaan ng potential. That time, nag-start na akong kumuha ng aso para mas maintindihan ko yung market ko. Natagpuan ko si Niana, kaya siya Niana, Filipiniana. So siya yung first dog ever. So yun, simula nun na in love na talaga ako sa aso. Every Phildog barong passes through 7 sets of skilled hands. It starts with the master cutter, who cuts the patterns and sews the base garment, each piece following the pet sizes that Annie standardized. From there, it goes to the embroiderers and the bordaderas, who stitch the most intricate designs by hands, piece by piece. Actually, before, ayaw din manahin ng mga mananay ko. Like, ayaw namin yan, mahirap. Pag mas maliit kasi yung isang damit, mas mahirap gawin. Sasampulan ko sila on the spot, ganito po ang pagtahe, ganyan. Very particular dapat yung size niya. Tsaka hindi siya stretchable eh. Pinormulate ko talaga yung perfect size chart for them. Hindi yung basta-basta lang talaga. Talagang it's all made from scratch. Meron akong master cutter, si Tatay Isagani. Siya kasi, ang business niya din dati nagbuburda, gumagawa ng barong. Pero kahit may edad na siya, talagang nag-a-adapt siya ng change kung ano yung kailangan, kung ano yung uso. Bago ko nakilala si Annie, nagtatahi na kami ng mga damit, kaya lang more on damit ng tao noong panahon ng bago mag-pandemic. Tapos, nung matapos po yung pandemic, hindi na kami nakabalik sa tao kasi marami nang pumasok na iba. Ang ginawa namin, nag-create kami ng mga pattern ng damit ng aso. Yung sa awa naman ng Diyos, nagtuloy-tuloy. Hanggang sa nakilala namin si Annie. Si Annie lang ang
nag-introduce sa akin sa mga damit na aso na barong. Minamaliit yung hanap buhay namin kasi sino ba bibili ng mga damit ng aso? Sino ba nagdadamit ng aso? Eh sabi ko, sige lang, wala namang magagawa eh. Opinion nila yun eh. Diba? Maganda yung challenge talaga sa magtatrabaho. Pinagmamalaki ko pa nga sa mga tao ko pag nakita ko, pipicture na, i-screenshot ko. O Erika, magawa natin, no? Tingnan nyo, ang gaganda, oh. Ang simula kasi talaga ng barong sa pang-human, tela na siya na may embroidery na. So eto, ang ginawa ko talaga, binaliktad ko siya. Gawa na yung product, tsaka mo pa lang siya bubordahan. Sabi ko, iniisip ko nga, mag-click-click kaya nga kakagawa dito. Pero siguro naman mag-click-click. Sabi ko gano'n. Kukuwento ko na sabi ko, may barong ang aso ngayon. Siguro kapag minang motel. Sa ibang bansa pa kako eh. Sabi ko gano'n. Actually now, talagang nagta-transition yung business ko into wedding industry. More on customize. I can customize, like put on the name of the dog, face of the dog, but it's all handmade embroidery. It's not computerized. Nakita ko siya kay Brett Manrock. Nakita ko lahat ng dogs niya, suot yung field dog. Sinearch ko rin. Sobrang pulido yung gawa. Hindi katulad ng iba nakikita ko sa online shop. Halatang factory made. Ito, talagang handmade talaga siya. Makikita naman talaga sa gawa niya na maganda. We loved the designs as well. They had lots of options for big dogs. That was one of the things that I liked about Field Dog kasi it's not so easy to find clothes ng big dogs. Kasi, ayun nga, times are changing na rin. Kaya, dogs are part of the family na rin talaga. Siyempre, kung gaano kaganda yung sayo, dapat ganon din kaganda yung kanila. Maganda, pulido, presentable sa iba. Kaya natuwa rin ako dahil nga dumadami. Dala na ng dala. Malaking tulong din. Dahil yun sa barong ng aso. Yan ako kumita ng medyo malaki. Yung malaki. Nakakaraos naman. Kaya malaki rin ang ko sa kanya. Naiyak ako kasi. Yan ako ng ginawa. Instead of opening a physical store, Annie put everything into growing Phil Dog online, particularly on Shopee. She saw the advantages clearly: always open, extensive geographic reach, and a platform built to move product consistently. Word of mouth, celebrity clientele, and a loyal customer base did the rest, and Phil Dog kept growing. Dumating na yung time na pausbong na yung Shopee. Yun yung una kong pinasok talaga, yung Shopee. So, mas madali siya, mas madali yung shipping. Hindi ako nangangarap pa ng physical store kasi doon lang sobrang convenient na kahit nasaan yung clients ko, lalo pag balikbayan, nasa Cebu, how can I buy? Oh ma'am, you buy from Shopee, here's our website. And then yun, sobrang dali, i-guide lang namin sila, ma'am, ito yung size na ipapurchase mo sa Shopee. May nakalagay doon na merong 10 days lead time kasi para meron kaming allowance for the time kung wala kaming on-hand stocks. Pero pag may on-hand stocks naman, pag umorder, ipapack namin, isa-sanitize, lalagay yung mga details, and then ship. Sa Barong, I have 16 colors. Pati sa mga pangbabae, I have 22 colors of combination and style and different fabrics. So, ang dami talaga. And then, ang size ko, extra small hanggang 9XL. I'm very particular with the size kasi gusto ko talagang perfectly fit sa dog. Kasi I'm creating din relationship with my clients. Annie never meets most of the people who buy from her. Lola in Milan, a nurse in Toronto who misses home, someone in Cebu who saw a dog in a barong and just had to have one, Filipinos all over the world who just want their fur babies to wear a little piece of home. That kind of reach doesn't happen on its own. It takes the right idea on the right platform. Before Shopee, Annie did all of this by herself. Wait until there's enough to make the trip worth it, then ride from Bulacan into the city just to hand her parcels to the courier. Now, Shopee does the heavy lifting: the listing, the chat, the payment, the pickup, free shipping that keeps people coming back, promos that bring in sales while she's busy doing everything else. Annie's family used to sell out of a stall in Divisoria. Now her work finds its way to dogs and the people who love them all over the country on a screen that opens the moment someone decides their dog deserves a barong too.
Annie was enjoying her growing customer base and the consistent growth of the brand that she built from scratch, but it was not without any setbacks. 2 years ago, meron akong malayong tita na umorder from the US. And then last year, nag-message siya, Annie, mag-order na, magtitinda na ulit ako ng barong dito pang dogs. Sige tita, tinanggap ko yung orders niya. Tapos parang out of nowhere, parang sinabi, by the way, niregister ko yung business name dito sa Amerika. Hindi ko siya agad inisipan ng mali. So nagtatrust ako kasi talaga sa tao eh. So sabi ko, parang may mali. Kasi hindi niya agad pinagpaalam sa akin. Siyempre, sobrang nasaktan ako up to that time. Hindi ako nag-give up kasi yung mga clients ko na nakakakita, lalo sa US, like, oh, we're not supporting you, we're supporting the OGs. Grabe, yung support, yung mga ganun, lalo ko na-inspire mag-create ng more. So this year, nagpag-gather ako ng dogs. Sobrang nakakatuwa na talagang ginagamit nila yung products. Meron nga kanina nag-approach sa akin. Sabi ko, wow, ang layo niyo pa po. Yes, nag-make way talaga kami para maka-join dito sa event mo, Miss Annie. It's about that time, the effort, full barok, taking picture with their dog. Alam mo, yun pa lang, sobrang saya na nila. Sobrang big deal sa kanila, no? We're actually a loyal customer of PhilDog. Sa lahat ng events, PhilDog is always there. This is such a healthy community. Super maalaga din sila sa customers. They are truly dog lovers. So marami nang narating yung PhilDog na feeling ko pag nakikita ko yung product sa bansa na yun, feeling ko nandun na din ako. So nakarating na siya sa US, sa Canada, sa Australia, sa London, sa Spain. Lalo pag uwi sila ng Philippines, like it's a must-have. It's the best pasalubong nga daw from the Philippines. Yung mga nanahi ko din talagang inaalagaan ko sila. Talagang parang family. Kasi kasama ko talaga sila sa lahat ng bagay. Hindi ko naman ito magagawa lahat kung hindi din dahil sa kanila. Dito, ang saya kasi nakakatulong din ako sa barangay namin, dito sa lugar. Lalo ngayon, wala na kasi rin masyado nagbuborda eh. Kasi dito sa lugar namin, kilalang marami nagbuborda. Pero iba kasi nag-abroad na. Tsaka, I'm not paying like the basic payment ng pagbuborda. Top cost talaga siya. Para sa kanila, magilo pa rin silang, ay, magbuborda pa rin tayo. Kung anong gusto niyo pong iborda, sige, kung ano pong gusto niyo express. Pangarap ko, umunlad pa lalo at nang marami pa rin siyang matulungan. When they purchase a PhilDog Barong, it's about the community they're supporting, the mananahe, the bordadera. Yun, natutuwa ako sa mga clients ko talaga pag nagkakaroon sila ng dog barong. They're so proud. Sobrang natutuwa na ako nun. Sobrang love na talaga.